welfare team na yun, kung totoo mang welfare ang kanilang hinahanap, ay pinayagan ng ICC. Sa makatwid po, ako po'y nagsususpecha na talagang hindi na parehas ang pagtingin ng International Criminal Court. Tama po ba ako yung magsususpecha ng gano'n, Ginoong Pangulo? Okay, magandang umaga po sa ating lahat at seryoso pong pag-usapan natin itong nangyari po kay former President Duterte doon sa ICC. At itong si Senator Marcoleta at itong si Senator Bato raises concern about this. Sila po ay medyo dismayado sa nangyayari dahil itong ICC ay mayroong double standard sa pagpasok ng welfare check para kay FPRRD. Kasi po, violate po ng ICC ito. Kaya nga, sabi ng mga kaalyado ni former President Duterte, this is very unfair kasi noong pumunta sila doon sa The Hague, ay hindi man lang sila nakapasok doon na gusto nilang masilip, makausap ng kahit kahit mga minuto lang. Hindi sila pinagbigyan doon na makapasok sa ICC, especially itong si Senator Marcoleta. So yan po ang kanyang hinanaing na may double standard pala itong ICC. Kasi itong bakit merong mga nakapasok from Malacanang o Administrasyong Marcos doon para i-welfare check itong si Tatay Digong. At hindi po ito basta-basta lang sa part ng pamilya ni former President Duterte, ito po para sa kanila ay delikado sa buhay ni former President Duterte. Kasi pinasok siya doon, kinausap, at hindi natin alam kung ano ang pakay nila. Okay? Matanda na yung tao, tapos kung anong gusto nilang sabihin, na hindi man silang kahit di natin alam kung anong ginagawa nila doon. Di ba? Kaya mag-ingat-ingat si Tatay Digong. Baka ito lang aking analysis posibleng mangyari na lalasunin siya sa mga pagkain niya. Hindi ko sinabing ganun ang ginawa nila kasi talagang lilikot ng isipan natin. Ano bang gagawin niyo doon? Di ba? Pwedeng lalasunin yung kanyang mga pagkain doon. Kasi nga, marami ang gusto na mawala na itong si Tatay Digong sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. Alam naman nila, itong mga kalaban ni former President Duterte dito sa Pilipinas, na majority of the Filipino people ay mahal na mahal itong si Tatay Digong. Kaya pupuntahan na lang nila ito doon. Gamit ang kanilang power na kung sino man ang may utos. Sabi pa nga ni BP Sara, ikaw ba ang nag-utos nito, Bongbong Marcos, na mag-welfare check ka? Di ba? Buti kung good intention ang pagpunta nyo doon. What if hindi? Dalawa lang yan yung welfare check na yan Good intention o bad intention. Kaya I understand VP Sara at ang pamilya ni Tatay Digong, naninigurado na lang sila. Sinisiguro nila. Kaya nag-post si VP Sara sa kanyang social media kanina na hindi po ito maganda. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Ito ipapakita ko itong speech ni Senator Marcoleta with Senator Bato sa kanilang nafi-feel patungkol dito. At pag-usapan rin natin itong si Zaldico po ay natuklasan na galing sa Dubai ay papunta na naman siya sa Spain. Iniiwasan ba ni Zaldico itong mga issues laban sa kanya? May pananagutan po siya dito sa
problema ng Pilipinas. Sobrang laki po ang perang nawala na dapat niyang sagutin. Mamaya, pag-usapan natin yan. At pag-usapan rin natin, this is a good development, itong ang Diskaya couple, itong BGC boys, protected witnesses na raw, or nakapasok na sila sa Witness Protection Program. Yan ang alamin natin, at ano po ang implication nito at ano ang advantage nito sa atin kapag makapasok na sila sa Witness Protection Program. Okay? Anong advantage ba ito ng taong bayan? Okay, mamaya i-explain natin yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ito yung concern natin dito ngayon. Itong si Zaldico. Kasi po, kung hindi magpapakita si Zaldico dito sa Pilipinas at hindi siya pupunta dito sa korte para i-explain o depensahan niya ang kanyang sarili, wala na tayong ibang sisisihin dito kundi itong si Martin Romualdez at itong si Bongbong Marcos. Diba? Kasi uunahin muna natin itong si Zaldico kung anong nalalaman niya. Kasi I would advise Zaldico, not only me is advising this kind of situation. Zaldico, baka may nalalaman ka. Kagaya nila ni Diskaya. Diba? This is the time na ibulgar mo na lang kesa ikaw ang madiin lahat ng may kasalanan dito. Kung ako pa sa'yo, idiin nyo lahat. Isiwalat mo na, Zaldico, kung ano ang nalalaman mo. May binibigyan ka ba? Yan ang tanong ng taong bayan, May share ba dito si Martin Romualdez? May share ba dito ang ating Pangulo? Isisiwalat mo na so that hindi lang ikaw ang madidiin. Okay? Heto po yung balita. Where in the world is Zaldico? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika, sa Spain daw ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Baka naman sinabi mo lang yan, pero bakit hindi ka pa pumunta dito sa Pilipinas? 'Di ba? Pinaasa mo lang ang mga mambabatas dito o pinaasa mo lang ang authorities dito na ikaw ay sasagot, pero yun pala ay ikaw ay nasa ibang bansa. 'Di ba? 4 na araw na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si Acob. Kasi kung maalala natin, he is given 10 days para magpakita. Okay? Kasi kung hindi siya magpapakita, mo kayatang magaya siya ni Teves. Kasi unfair nga kung tutuusin si Teves, tinanggal kaagad si Teves, di ba? Kung maalala natin, tinanggal bilang kongresista. Ito, ewan ko lang kung tatanggalin nila ito, Party List Representative Zaldico. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang tanong ko sa inyo, Bogie D, after 10 days, wala ka mang binanggit. Anong mangyari if hindi siya
mag-show up after 10 days. Sabihin mo sa publiko, ano ang sanction niya kapag hindi siya mag-cooperate? And he has only 4 days more left to go. Handle. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Imagine that one, ha? Nagdududa na mismo ang kanyang mga kasamahan na hindi na siya babalik. Ang tanong dito, sino ang i-blame natin dito? Sino ang mananagot dito kapag hindi na ito babalik? Ha? Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya, ikaw rin, Martin Romualdez, nasaan ka na ngayon? Diba? I hope na nandyan ka lang sa House of Representatives. Yun lang ang aming inaasahan sa iyo. Dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na rin nagpaparinig si former Speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi eh. Dahil hindi niya mapapauwi, he was saying... So meaning to say, sa sinabi ni Janet Garin, basing sa kanyang information, sa kanya po galing, na ito si Martin Romualdez ay nagko-communicate kay Zaldico. Sabi ni Martin Romualdez, Zaldico, uwi ka na, uwi ka na. Kasi hinahanap na tayo ng taong bayan. Pananagutin na natin itong mga akusasyon laban sa kanila. Pero, ang sabi ni Garin, siya mismo ang nagsabi niyan, hindi raw mapapauwi ni Martin Romualdez. Bakit kaya? Bakit kaya? Guilty ba? Yan ang tanong eh. Like maybe I just need to take command responsibility kasi it happened. Though it happened in the 19th Congress. Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Hindi nga nakapauwi si Martin Romualdez, di ba? How much more? Sino ba? Si Bongbong Marcos ba ang kailangan para mapauwi itong si Zaldico? Parang malabo na itong babalik Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical procedure. Pero base sa flight records na eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nakakuha din ng kopya ang politiko ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration at Checkpoint Authority na magpapatunay ng kanyang pagpasok sa bansa. Sa mga dokumento, inisyuhan si Ko ng Singapore ng 30 araw na visit pass noong September 16 na tatagal ng hanggang October 16. Sa travel records din ni Ko mula sa Customs, Border at Protection ng Amerika, lumalabas na nagtungo si Ko sa New York noong August 26 at umalis noong September 13. Naghain na ng reklamo sa House Committee on Ethics si Navotas Representative Toby Tiangco laban kay Ko. Nireklamo siya ng betrayal of public trust dahil sa issue ng umano'y pagsisingit niya ng pondo sa budget at ang umano'y paglabag ni Ko sa ilang House rules bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Ano yan? Dami mong sabit dito Sa mensaheng inilabas ni Ko, sinabi niyang walang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Walang katotohanan. Bakit hindi ka bumalik dito? Ganun lang ang kasimpol ang argumento na yan, Zaldico. Wala kang ang kasalanan. Ang tanong, bakit wala ka dito ngayon sa Pilipinas? Yan lang ang i-rebuttal ko sa argumentong yan. Ang dali-daling sabihin na wala, the allegations made against me during today's Senate hearing are false, baseless. I reserve my right to respond to all allegations that proper time before the proper forum. Kailan? Saan? Magpalabas ka ng statement, di ba? Hindi yung puro ganyan ng mo.
Sheminit ka kay VP Sara. Ngayon na ikaw, bilyones, ha? Hindi nga siguro bilyones, baka trilyon nga siguro eh. Ha? Ang lugi ng pera ng taong bayan eh. Saan ka na ngayon? Si VP Sara, nagpapakita man sa Pilipinas, ikaw. Kahit anino mo, wala eh. Di ba? Sasagutin daw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at sa tamang lugar. Kailan yung tamang panahon? Kapag naubos na yung pera? Kailan yung tamang lugar? Kung hindi na presidente si Bongbong Marcos? Di ba? Para sa agenda, Mavic Trinidad. Alam nyo, kung walang Zaldico ang mahanap ng taong bayan, Bongbong Marcos siguro naman ay mahiya-hiya ka, ikaw na lang ang mag-resign. Kaalyado nyo to. Kaibigan ito ng pinsan mong si Martin Romualdez. Nasa inyo lang yan. Yung circle of friends nyo. Ang mabiblame dito, itong si Marcos, hinayaan ang korupsyon. Si Martin Romualdez, kaibigan ng sinasabing si Zaldico. Si Zaldico naman ay mananagot sa limpak-limpak na insertions. Ewan ko na lang. Okay? Kayo nang humusga, taong bayan. Mag-comment kayo. Tapos, eto, Diskaya couple at itong sina Bryce at itong sina Alcantara ay mukha yatang nakapasok na sa Witness Protection Program, which is maganda po ito. Okay, dapat po talagang proteksyonan itong mga taong ito kasi I know there will come a time na kapag contemplate na sila sa kanilang sarili, I would advise na Diskaya at itong mga BGC boys, sabihin nyo na ang katotohanan kaysa kayo pa ang madiin dito. Mas mabuti na yung big fish yung mga nakukulong kasi kayo naman, alam ko naman na sometimes ay kayo po ay mga engineers, di ba? Edi syempre, naghahawak lang kayo ng pera dahil itong mga contractors na ito, kayo, especially ito si Diskaya, ay nagbibigay lang kayo ng percentage o 25 to 30% dito sa mga buwayang politicians para magkaroon kayo ng maraming projects. Pero ang totoo ditong ugat sa problema ay mga politicians. Ito po i-analyze natin ito. Tanggap na sa Witness Protection Program ng Justice Department ang so-called BGC Boys at tinaguri ang King and Queen of Flood Control Projects. Pero paglilinaw ng DOJ, they're not yet off the hook sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Protected witnesses na ang ilang sinibak na DPWH officials na sina former Bulacan District Engineer Henry Alcantara at former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Makakasama nila sa WPP ang mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Napakahalaga kasi ng kanilang pagtestigo, hindi lang sa Senado, kundi sa mga susunod na panahon. Sana naman ikaw, Rimulya, kapag mabanggit, hindi natin alam kapag mabanggit ang pangalang Martin Romualdez, Zaldico, at who knows, pati itong si Bongbong Marcos, mabanggit dito nila. Huwag ka naman bias, Rimulya. Yun lang ang masasabi namin. Sana hindi ka bias. Kasi hindi po malayo na pati ang presidente natin babanggitin. Kasi po, sinabi na yan ni Chavit Singson na itong mga Diskaya na contractors ay contractors po ito sa balwarte ng mga Marcos. Delikado tayo niyan. Sa Sandigan Bayan at sa regional trial courts, kung sino man ang mayroong jurisdiction
sa mga krimen na aming ipa-file. Ayon kay Justice Secretary Remulla, binuo ang WPP para mabigyan ng seguridad at proteksyon ng mga testigo. Pero paglilinaw niya, ibang usapin ang pagiging protected witness sa isang state witness. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na ang nasa ilalim ng WPP ligtas na sa mga ihahaing kaso. Kailangan ma-evaluate namin kung sino... Of course, ang Witness Protection Program ay para lamang yan na secure ang buhay nitong mga, kaya nga may WPP kasi para maiiwasan natin na magurgor itong mga witness na ito. Kasi kapag magurgor itong mga resource person o mga witness na ito, like Nina Diskaya at itong si itong mga BGC boys, wala, ubos at ang ating ebidensya. Sila po ang nakaalam sa umiikot na problema ng flood control, kung sino yung mga nakatanggap. Okay? So kaya protektahan. Ito sila naman, wala nang, itong mga BGC boys at itong mga Diskaya, wala na silang pakialam kung limpak-limpak na kaso ang kakaharapin nila kahit mag-guilty pa sila. Wala na yung pakialam sila. Ang pakialam nila ngayon ang kanilang mga pamilya at ang kanilang buhay. That's why they are applying for WPP, Witness Protection Program. Okay? O wag nyo nang sabihin, Remulla, na it doesn't mean na WPP ka, hindi ka kakasuhan. Alam na nila yan, nakakasuhan sila. They are just protecting their lives and their families. Talaga ang pwede namin bigyan ng state witness status. Kasi hindi naman nangangahulugan na lahat gagawin mo state witness, di wala ka nang nahuli. Kinakailangan dyan, managot talaga, may pananagutan talaga ang lahat. Paninindigan naman ni Remulla, kailangan pa rin magkaroon ng restitution o ang pagbabalik ng mga umano'y ninakaw na kaban ng bayan. Patunay raw dyan ang pagsusurrender ni Hernandez ng mga luxury car nito sa ICI. Kung magbabalik ka rin, ibalik mo na kagad, kagaya ng sasakyan, kasi maluluma yung kagad, mawawala ang valor niyan. Kaya dapat dito, with urgency, ay ma-auction yan para mailagay na sa treasury ulit yung pera na kanilang isala sa uli sa pamamagitan ng mga sasakyan. Ngayong araw, nagsumite ng mga bagong ebidensya ang kampo ni Hernandez at Mendoza. Ang mga bagong pangalang inilahad din daw nila Hernandez ngayong araw, ipinadala na ng DOJ sa AMLAC para matukoy kung kailangan ding isyuhan ng freeze orders ang assets ng mga ito. Ayon kay Remulla, resealed na ang mga ebidensyang ibinigay nila Hernandez ngayong araw. Pero willing daw ang DOJ na ibigay ito sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Para sa agenda, Joash Malimban. So, I hope naman na itong mga Diskaya ay sasabihin nyo na ang mga big fish na ito. Pati kayo mga BGC. Para naman hindi kayo madiin. Ito na yung sinasabi natin na nasasaktan po si Senator Marcoleta dito po sa nangyari sa kanya at itong si former President Duterte. Ito, panoorin po natin. Mga ilang katanungan lamang po kung papayagan po ng ating butihing kasama, Senator Bato. Yes po, Mr. President. Ginoong Pangulo, sino-sino po ba ang mga kasama nung sinasabi po ninyong mga taong kinumpos ng welfare team na pinuntahan po yung dating Pangulo sa The Hague? Sa ngayon, Mr. President, wala pa tayong hawak na pangalan individually, pero ang informasyon ay sila daw ay mga opisyalis from the Philippine Embassy ng The Hague, Netherlands. Ginoong Pangulo, Your Honor, kung ang puso po ninyo ay sinugatan ng isang tao o kaya ay nakagawa po sa inyo ng isang bagay na masasabi nating nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhatian o kapaitan sa buhay, ang nais po ba ninyong kukumusta sa inyo, sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan, ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay? Hindi po,
Ginoong Pangulo dahil alam natin na sila ang source ng iyong kahirapan. They are the reasons why you are there in The Hague. And mukhang hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yon na sila ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, Ginoong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa... Ito yung tanong ko, sino kayang pumunta doon? Di ba? Di ba si Trillanes? Nagtatanong lang tayo. Kasi sila Trillanes yung isa sa mga reason dito na ICC ng ICC ito dati, di ba? Kasi nandun si Trillanes eh. Nandun siya, may picture, nakita nga, nakipag-meeting sa ICC. Sino kaya? I'm just wondering kung sino ang pumasok doon na nag-welfare check. Tayo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, Ginoong Pangulo. So maaaring kapag pinuntahan ka ng taong alam mong siyang gumawa sa kinasadlakan mo sa buhay at siya pa ang bibisita sa'yo, hindi ka ba magsususpetsa sa pakay niya sa pagpunta sa'yo? Correct. Magsususpetsa talaga ako, Ginoong Pangulo. Delikado. Ano ba talaga ang motibo at ano ang pakay ng mga tao na ito? Bakit ako binibisita? Sapagkat hindi nga pangkaraniwan na sila ang bibisita sa'yo. Tama po? Tama po, Ginoong Pangulo. Alam po ninyo, Ginoong Pangulo, ang representasyong ito ay nagpunta rin sa The Hague noong Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Ang layunin ko po ay dalawang bagay lang. Una po, para magpasalamat sa kanya sapagkat isang bukas na aklat naman na talagang inendorso po niya ang aking kandidatura kung bakit ako po ay kasama ninyo ngayon sa kapulungan ito. Pangalawa po ay upang malaman ko na rin kung ano ang kanyang kalagayan sapagkat sa huling pagkikita po namin sa Hong Kong ay Marso 9 pa po yun. At tama po yung sinasabi ni kasamang Senador Robin o ay kasamang Senator Bong. Nakita ko po doon habang kami po ay kumakain, sari-saring kulay po ng gamot ang ibinibigay po ng nurse. Napakarami po, hindi ko po kayang bilangin. Kaya ang una ko pong sigurong malaman kung ano na po yung kalagayan ng kanyang kalusugan, yung po kayang dami ng gamot na nakita ko na iba-ibang kulay, ay doon pa rin kaya at naiinom pa kaya. So Ako po ay nagpatulong talaga sa ating embahada sa Netherlands. Kasi madalian po yung aking pagpunta ron, Ginoong Pangulo. 2 araw lamang po yun. Mahaba po ang lakbayin, ngunit yun po lamang ang 2 araw na kailangan ko pong makarating. Kaya siniguro ko po sana na sa kadahilanang yon ay makita ko lang kahit ilang oras lang. Sa kasamang palad, Ginoong Pangulo, ay hindi man lamang po ako tinawagan ng embahada. Nagpatulong po ako sa ating embahada. Kaibigan ko po yung ambassador natin sa Korea, South Korea. Ang sabi ko po, Ginoong Pangulo, pwede bang tulungan mo ako na kahit ilang minuto lang, makausap ko lang, maligaya na ako ron. Maipaabot ko lang ang aking pagpapasalamat. Alam po ba ninyo, Ginoong Pangulo, na ako po ay hindi nagkapalad? Hindi po ba kayo magtataka ngayon, Ginoong Pangulo, Senator Bato, kung bakit yung ICC pinayagan na makarating o mabisita ang ating Pangulo sa hindi maipaliwanag na layunin na merong welfare check? Kasi po nung ako, Ginoong Pangulo, masasabi ko na rin na mahigpit daw po. Yun ang tanging ibinilin lang sa akin ng embahada, bagamat hindi ko po nakausap ng personal. Ang tinatanggap lamang daw po ay miyembro ng pamilya at miyembro ng legal team.
Pero nagbakasakali rin po ako, Ginoong Pangulo, sapagkat nasa lugar naman po siguro ang pakiusap ko at bilang paggalang na lang sana nila, hindi na po sa akin siguro bilang ako, kung hindi yung institusyon na aking kinakatawan sapagkat ako po ay nanalo na nga pong senador nung panahon na yon. Yun po ay hindi man lang nila isinaalang-alang. Sa palagay po ba ninyo, Ginoong Pangulo, ay dapat po bang biguin ako ng embahada samantalang ganun din naman ang pakay ko? Gusto ko ring makita rin ang kalagayan ng ating Pangulo, dating Pangulo. Sa kasalukuyan mong status, Ginoong Pangulo, bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, kung ako ang isa sa mga opisyalis doon sa embahada ng Pilipinas sa Dahig, ay gagawa ako ng lahat ng paraan para ikaw ay mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa ating mahal na dating Pangulong Duterte. Salamat po sa inyong sagot. Ginoong Pangulo, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga nakakarang araw, mukhang kaya po na-postpone yung hearing sa Dihig ng dating Pangulo sa kadahilan ng may aligasyon po na parang ang ating dating Pangulo po ay nagsasuffer sa tinatawag nilang cognitive impairment o cognitive decline. Ibig po sabihin parang hindi niya na maalala yung mga ibang bagay na nangyayari, nagkakaroon na po ng disconnect. Kaya po daw na-reset o naipagpaliban ang kanyang trial. Sa palagay po ba nyo, Ginoong Pangulo, ang pagpunta ng team na yon para mag-welfare check ay para tingnan kung talagang totoo yung ginamit na legal excuse ng abogado ng dating Pangulo? I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na merong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Pero to tell you frankly, Mr. President, nung hindi pa siya hinuli at ibinyahe doon sa Dahig, naobserbahan ko na po. Kasi I was with the man way back 1986 when I graduated from PMA. When I was assigned in Davao, nakilala ko na po siya. At from then on, tuloy-tuloy na ang aming samahan. Nakita ko po itong the later part, itong mga araw o mga buwan bago siya ibinyahe sa Dahig, na meron na nga siyang problema sa nadulot sa kanyang edad, sa kanyang katandaan. Napapansin ko, if you can remember, nung siya ay ating nagiging resource person dito sa ating hearing, ang kanyang mga sagot minsan ay paulit-ulit na, pabalik-balik, at minsan yung mga lugar, mga dates, at mga insidente na nangyayari ay tila nakikalimutan na niya at mali-mali na yung binibigay niya ng mga sagot. Kaya nagdududa ako, nagsimula na noon pa yung kanyang kondisyon na ganon, cognitive impairment, Ginoong Pangulo. Salamat po sa inyong tanong. Ginoong Pangulo, tama rin po ba na pagsuspetsahan ng representasyong ito na hindi naman talaga yung welfare ng dating Pangulo ang kanilang chinecheck? Ang akin pong suspetsa, Ginoong Pangulo, hindi po welfare check Parang reality check ang ginawa nila. Sa makatwid, talaga pong hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo. Kaya nga, nasabi ko kanina sa aking privilege speech na we require explanation from the
Dahig, Philippine Embassy at Dahig, an explanation kung ano ba talaga ang kanilang sadya pagpunta nila doon kay Pangulong Duterte. Tama rin po ba na magsuspecha ang representasyong ito, Ginoong Pangulo, na merong double standard ang International Criminal Court? Sapagkat kung talaga pong mahigpit ang kanilang panuntunan na miyembro lang ng pamilya o kaya miyembro ng legal team ang pwedeng dumalaw sa kanya, bakit po yung welfare team na yun, kung totoo mang welfare ang kanilang hinahanap, ay pinayagan ng ICC? Sa makatwid po, ako po'y nagsususpecha na talagang hindi na parehas ang pagtingin ng International Criminal Court. Tama po ba ako yung magsususpecha ng gano'n, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo, dahil ano ba ang diferensya between a senator of the Republic of the Philippines at saka yung mga opisyalis ng Embahada ng Pilipinas doon sa Dahig? Bakit sila pinagbigyan tapos ikaw hindi? I'm quite questioning the standards of the ICC as far as visitation rights is concerned, Mr. President. At tama rin po sigurong isipin natin, Ginoong Pangulo, na ang pinakatapat na testimonya ng isang tao na naglalagak ng katapatan sa puso niya na gusto niyang makita talaga ang kalagayan ng Pangulo, ay lalong maisip niya na para siguro mailagak mo sa talagang tamang welfare o pagkalusugan ng dating Pangulo, pinakamabuti na yung ikaw na rin siguro magsakit, magsikap na makiusap para ang dating Pangulo siguro habang pending ang kanyang trial ay payagan siguro makauwi sa kanyang bansa. Yun ang pinakatapat na manifestasyon ng sino man kung ang talagang kalagayan ng Pangulo ang kanilang inaalaga. Yes, Mr. President, that is the ultimate manifestation of your concern about the welfare of the former president. If you really want him to be in good condition, if you want him to be, if you are after for his welfare, then I think the best thing to do is to bring him home, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Majority Leader. So ayan po ha. Sinigundahan po ni Senator Marcoleta ang manifestation of itong motion o anong tawag nila doon ni Senator Bato, no? Na sana suportahan ng Senado itong panawagan na masuportahan ng interim release rin ni Tatay Digong doon sa ICC. Kasi po ay naniniwala itong si Senator Marcoleta na itong ginagawa ng ICC ay sobrang double standard. May nakapasok na nag-welfare check pero yung mga malalapit na kaibigan ni Tatay Digong at ang na gustong kumausap, no, kahit sandali lang ay hindi po nag-grant ng ICC. So, hindi po natin maiintindihan what is the reason bakit pinipili ng ICC kung sino ang makabisita dito kay Tatay Digong. Delikado eh. Naging kuntsabahan na ang administrasyong Marcos at itong ICC. Bakit? Ito ba yung pakonsuelo ninyo kay Marcos Jr. dahil hinatid ni Marcos Jr. dyan sa Dahig itong si Duterte dahil matagal nyo na itong hinahanap mga taga-ICC? Yan ang ano eh. Kaya kayong mga taga-ICC ay isinisuka na kayo ng lahat, halos lahat ng bansa. Kasi nagagamit lang sa politika
itong yung organization nyo. Nagagamit lang sa politika. Ang nakakainis dito is ang ICC po ay bias sila. Sana na instead na middle sila sa away politika between Duterte at itong mga dilawan na ito at nakialam itong si Marcos, sana it could have been marespeto pa itong ICC sana ng buong mundo. Ngayon wala nang gustong makipagmiyembro ng ICC. Kasi walang patutunguhan itong ICC. Okay? And we don't need ICC. At hindi naman tayo miyembro. Tumiwalag na si Tatay Digong kasi itiniwalag niya sa bansang Pilipinas dyan sa ICC kasi wala naman. The judicial system of the Philippines is functioning well. Kayo mga dilawan dyan, kung sasabihin nyo na hindi functioning well, bakit nakalabas si Junel Quinn? Bakit nakalabas? 'Di ba? So, ako, in my opinion, may pagdududa ako na tama nga yung sinabi ni Senator Marcoleta. Double standard. May pagka-double standard itong ICC. Okay? At dito sa Donmar TV, ako po ay nananawagan sa aking mga audience na ipagdasal po natin ang kalagayan ng ating Pangulong Duterte. Sa oras na mga ito ay nangangailangan po siya sa ating mga dasal. Kasi wala pa tayong magawa. Di man tayo makapunta doon. Hanggang mag-rally-rally lang tayo doon sa labas ng ICC. Pero at the end of the day, di natin siya pwedeng puntahan. At talagang may maitulong tayong mapalabas natin dyan sa ICC. Wala kundi magdasal tayo. Yun lang talaga ang tanging pinaka-powerful na instrumento na ang magagawa natin. Okay? So, I'm calling all the supporters ni Tatay Digong na magdasal po tayo araw-araw para sa kanya. Na maging mabuti po ang kalagayan niya. Okay? So, ano ma-comment niyo dito? Yung mga argumento nyo, i-comment nyo sa comment section at mag-usap-usap tayo. Okay? Importante na ma-like at saka ma-share itong video na ito para marami po na mga supporters ni Tatay Digong ang makaalam at tulungan tayong magdasal. Ayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kung nagugustuhan nyo ang ating channel sa mga updates, i-consider na i-subscribe kasi itong channel na ito, libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.